Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuluyan pa ngang humina ang epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya mababawasan na rin yung mga pakulan sa ilang areas ng Visayas at Mindanao. Lumakas pa nga ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya for the next 24 hours, buong Pilipinas mararanasan ang epekto ng malamig na hanging amihan. May tsansa pa rin tayo ng makaulapan na may mahihinang pag-ulan na dala ng amihan sa eastern sections ng ating bansa. So sa eastern sections yan ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. And for the Metro Manila and the rest of the country ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Ay, may tsansa pa rin tayo ng mga light rains o dagli ang pag-ambon na dala ng amihan sa susunod na 24 oras. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayo inaasahang posibleng maging bagyo for the next 3 to 5 days na posibleng makaapekto sa ating bansa. At wala rin tayo minomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa amihan makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So sa mga lalawigan yan ng Quezon, at sa buong area ng Bicol Region. And for the rest of Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ambon na dala ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. At dahil may kalakasan nga ang bugso ng hanging amihan ngayong araw, dito sa Luzon, posible tayong makapagtala muli ng record lows ng ating minimum temperature. So base sa ating latest na observed temperatures ngayong madaling araw, posible tayong makapagtala ng minimum temperature ngayong araw dito sa Metro Manila ng 19 degrees Celsius, Baguio 10 degrees Celsius, posibleng minimum temperature, Lawag 17 degrees Celsius, 16 degrees Celsius sa Tuguegarao at minimum temperature sa Tagaytay, posibleng umabot ng 17 degrees Celsius at sa Legazpi 21 degrees Celsius ang posible nating maitalang minimum temperature ngayong araw. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dahil na rin sa amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas at sa area ng Caraga at sa lalawigan ng Davao Oriental. And for the rest of Visayas and Mindanao, pati na rin dito sa area ng Palawan, ay maaliwalas sa panahon rin ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan ngayong araw. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan ngayong madaling araw, may gale warning tayo nakataas sa ilang baybay ng ating bansa. Sa seaboards ng Southern Luzon, particular na sa mga areas ng Catanduanes, Albay, Sorsogon. Sa isla ng Masbate, kasama na dyan ang Ticao at Burias Islands. Dito sa southern coast ng Occidental Mindoro, southern coast ng Oriental Mindoro, sa bahagi ng Romblon, sa bahagi ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian, Cuyo, Kalayaan at Cagayancillo Islands. May gale warning po tayo nakataas sa mga areas na ito. Sa bahagi naman ng Visayas, may gale warning tayo nakataas sa buong Visayas, particular na sa mga seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa area ng Cebu, Bohol, Siquijor, sa bahagi ng Negros Oriental, Negros Occidental, sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at sa Antique. Sa bahagi naman ng Mindanao, may gale warning tayo nakataas sa mga seaboards ng Agusan del Norte, sa bahagi ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na dyan ang Siargao at Bucas Grande Islands, sa bahagi ng Surigao del Sur, sa eastern coast ng Davao Oriental, sa baybay ng Zamboanga del Norte, sa bahagi ng Misamis Occidental, sa northern coast ng Lanao del Norte, Misamis Oriental at sa isla ng Camiguin. May gale warning po tayo nakataas sa mga lugar na ito. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot sa mga nabanggit na baybayin kung saan may nakataas tayong gale warning. Dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga nabanggit na lugar. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, malaking bahagi ng Luzon, particular na sa areas ng Northern at Central Luzon, sa mga syudad yan ng Metro Manila at Baguio City, for the next 3 days, patuloy tayong makakaranas or magpapatuloy itong maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o dagliang pag-ambon na dala ng hanging amihan.
asan pa rin natin yung posible tayong makapagtala ng mga mabababang minimum temperature sa madaling araw dahil inaasahan pa rin natin na may kalakasan ang bugso ng hanging amihan. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, particular na sa area ng Bicol Region, dito sa syudad ng Legazpi City, inaasahan natin ang posible tayong makaranas ng kaulapan or posible magpatuloy yung mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan na dala ng amihan bukas, araw ng Linggo hanggang sa Lunes. Asahan natin na mas tataas yung chance ng mga kaulapan at pag-ulan sa area na ito, pagsapit naman ng Martes, January 30. And for the areas of Visayas, inaasahan pa rin natin ang generally fair weather conditions dito sa bahagi ng Western Visayas o sa syudad ng Iloilo City. Bukas, araw na Linggo, maaliwalas sa panahon pa rin ating inaasahan. Samantala sa central at eastern sections ng Visayas, dahil sa epekto rin ng hanging amihan, makakaranas rin tayo or patuloy tayong makakaranas ng mga kaulapan at mataas sa chance ng mga light rains o mahihinang pag-ulan. Dahil naman sa mga susunod na araw, inaasahan natin ang posibleng epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. So posibleng muli natin maranasan yung epekto ng shear line o yung pinagsamang epekto ng shear line at ng trough extension ng isang low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So posible tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa central at eastern sections ng Visayas. So sa mga syudad yan ng Metro Cebu at Tacloban, simula Lunes, January 29 hanggang sa Martes, asan pa rin natin yung mataas sa tsansa ng scattered rain showers and thunderstorms sa mga lugar na ito. Makararanasan pa rin natin yung epekto ng hanging amihan sa bahagi ng Western Visayas o sa area ng Iloilo City. Posible tayong makaranas ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan. Sa Lunes, mas tataas yung tsansa ng mga pag-ulan at kaulapan na ito pagsapit ng Martes. At sa bahagi naman ng Mindanao, dahil rin sa epekto ng shear line o yung pinagsamang epekto ng shear line at nung trough extension ng isang LPA sa labas ng ating par na posibleng mabuo nga sa mga susunod na araw, bukas, araw ng Linggo, makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Metro Davao area. Posible magpatuloy yung mga pag-ulan na ito for the next 3 days o hanggang sa araw ng Martes, makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng pag-ulan sa nabanggit na lugar. Sa bahagi naman ng Cagayan de Oro City, bukas, dahil sa patuloy na epekto ng hanging amihan, asan pa rin natin yung mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan, at posibleng umabot naman yung pinagsamang epekto ng shear line at trough of LPA sa nabanggit na lugar pagsapit ng Lunes hanggang sa Martes. Kaya sa areas ng Mindanao, particular na itong central at eastern sections ng Mindanao, sa mga susunod na araw, asahan natin or maghanda tayo sa posibleng banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Umantabi rin tayo sa mga updates sa pinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions. Ito yung ating mga thunderstorm at rainfall advisories sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Zamboanga City, magpapatuloy itong fair weather conditions na dala ng amihan for the next 3 days. Mararanasan pa rin natin yung amihan bukas, so may chance pa rin tayo ng light rains sa nabanggit na lugar. Samantalang pagsapit naman ng Lunes hanggang sa Martes, inasahan natin na kaakibat ng epekto ng shear line at ng trough of LPA ay hihina ang epekto ng amihan sa bahagi ng Mindanao. So mataas yung chance ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi sa nabanggit na lugar. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 5:52 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm o rainfall advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division, ay follow kami sa aming social media accounts at DWST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin namin official website sa pag-asa.dwst.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.